iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Meron lamang po akong isi-share na kwento ng buhay ko. Actually, kailan lang po ito nangyari at may kinalaman po dito ang asawa ko at ang nag-iisa kong anak. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Remy. Kasal po kami ng asawa ko, 2 years na. Pero yung anak po namin, 9 years old na po. Iniwan ko sila sa probinsya dahil nasa Manila po ang trabaho ko. Hindi po kasi sapat ang kinikita ng asawa ko bilang tricycle driver sa probinsya. Kaya po napilitan akong dito sa Maynila magtrabaho. Simula po noon, once a month na lang po kami magkita. Pero madalas naman kaming mag-video call, lalong-lalo na ng anak ko. Kasama nga po pala ng asawa ko at ng anak ko yung biyenan ko sa bahay. Nakakatuwa nga eh. Kasi lahat ng nangyayari doon, kinikwento sa akin ng aking uniko iho. Hindi niya kayang lumagpas ang isang buong araw nang hindi siya nagve-video call sa akin. Minsan pati pagtulog niya, ikikwento niya sa akin. Lahat gusto niyang sabihin. Lahat ng kaya niyang ikwento, itatawag niya sa akin. Sabi ko nga, napakaswerte ko sa anak ko. Pero isang beses, habang kausap ko yung anak ko, bigla na lang niyang binanggit sa akin na namasyal daw sila kasama si tita at papa niya. Nagtaka ako, DJ Lindsay, dahil wala naman pong kapatid na babae ang asawa ko. Tapos narinig ko na lang na may biglang sumigaw sa likuran ng anak ko. Tapos nawala na yung tawag. Tinry kong tumawag ng 3 beses pa pero hindi na sinasagot yung phone call. Ilang araw ko silang hindi makontak, DJ Lindsay. Kaya nagpasya po akong umuwi ng alanganin
para malaman ko kung ano bang nangyayari sa kanila. Pagdating ko sa bahay, narinig ko may ibang babae nga. Tapos, nagtatawanan pa silang lahat doon. Rinig na rinig ko yung boses ng anak kong humahalakhak. Pati boses ng babae na hindi ko naman kilala. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Kitang-kita mo sa mukha nila, para silang nakakita ng multo. Yung anak ko, diretso ang takbo sa akin at bigla akong niyakap. Pero yung babae at yung biyenan ko, ibang storya, DJ Lindsay. Nagkagulatan kami. Mabuti na lang at wala nung time na yon ang asawa ko. Agad kong kinuha yung anak ko, pati mga damit niya. Kahit ano na lang mailagay ko dun sa bag, dinala ko. Bit-bit ko, papunta sa Maynila, ang uniko iho ko. Dinala ko siya sa trabaho. Buti na lang mabait po ang mga amo ko. Pumayag sila na kasama ko sa trabaho ang aking anak. At naiintindihan nila ang sitwasyon ko. Hanggang ngayon, DJ Lindsay, gusto po akong kausapin ng asawa ko para magpaliwanag daw. Pero hindi ako pumapayag pa. Sa tingin niyo po ba, kailangan ko pa ba siyang bigyan ng pagkakataon para ipaliwanag yung sarili niya? O tama na yung nakita ko? TJ Lindsay, napakasama po ng loob ko dahil alam kong napapagod ako dito sa Maynila para lang makapagpadala sa kanila sa probinsya. Para sa anak ko. Di ko alam na kaya niyang gawin sa akin yun. Makikipag-usap pa po ba ako? O pababayaan ko na lang? Muli, ako si Remy. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Baka naman kapitbahay lang, be. Parang kapitbahay na napadaan lang, ganyan, di ba? O, baka close lang sila nung bata. Hindi ba naman, hindi ka naman nagtanong, be. Paano natin malalaman kung sino ba talaga yung babae? Hindi, di ba? Well, siguro makakaramdam talaga kasi yung mga babae kapag alam na may hocus-pocus na nangyayari. Di ba? O sige, wait lang ha. Same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! This is Lihim ng Liham. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Wow! Ano bang gagawin mo? Kakausapin pa ba ni Remy yung kanyang asawa o tama na yung kanyang nakita, yung kanyang naramdaman? Oo, kasi nga nagulat siya. Bakit daw may ibang kasama na tita, yung tawag ng anak niya doon sa babae, tapos di niya alam na meron palang babae na. Hindi naman nakwento, ganyan. Oo, kaya naman itong si Remy, talagang gano'n na lang yung pagmamadali na kunin yung kanyang anak at galit, no? At hanggang ngayon hindi niya pa kinakausap yung kanyang Diyosaw. Gawin mo kung ikaw yung nandyan sa sitwasyon na yan? Dali i-message mo kami ha. We are live on Facebook. Sa lahat po ng mga nasa sasakyan. O welcome po kayo na mag-comment. Wow! Sa lahat po ng mga nasa kainan ngayon, nasa mga kantin, ganyan. Di pa man din break time nandyan na kayo, kumakain na agad kayo. My
goodness. Yung mga nagbabantay ng mga tindahan, ukay-ukay, ganyan, ng mga department store o supermarket. Hello, kumusta kayo dyan? And of course, yung mga nandyan po sa mga registrar, oo. Mga registration section, oo, na nakikinig sa atin. At saka sa mga bangko pala, hello, mabuhay kayo. Ano bang gagawin natin? Hindi kasi ako, gusto ko lang, alam ko na para sa iba, matik na yun, DJ Lindsay. Pero ako kasi, iniisip ko, no, kung sana man lang, tinanong mo yung asawa mo kung sino talaga yung babae na yun. 'Di ba? Oo, kasi dun sa story, hindi naman nasabi sa atin. Totoo, baka naman mamaya nagkakawang gawa lang na kapitbahay, no? Baka naman mamaya, pinsan, ganyan. Pero hindi. Kung ganun ka-close sa pamilya, di sinabi agad sana, pinsan ko yun, ano ka ba, kapitbahay? Eme, ganyan. Di ka dapat nag-iisip ng ganyan kasi kamag-anak ko, mga ganyan. Iuna mo nang sabihin yun di ba? Oo. Kaso hindi. Hindi naman, wala namang ganung bigla ang explanation. Wow! Oo, tsaka bakit hindi, kung kamag-anak, bakit hindi ka kilala? Di ba nitong si Remy? Oo, kung kapitbahay, bakit ngayon lang nakita? Ba't hindi familiar yung mukha, di ba? So ang dami nating pwedeng i-formulate. Pero syempre, hindi pa rin talaga natin alam ang katotohanan. Ang alam lang natin is may ibang naramdaman itong si Remy. Kaya talagang kinuha niya na yung anak niya. Oo, para at least magkasama na sila ng anak niya, wala na siyang pakialam. Ganyan, alam mo ang mga babae talaga kapag nagkakaroon ng anak, mas lumalakas ang loob, mas tumatapang talaga, di ba? Oo. Ang mga lalaki naman kapag nagkakaanak, mas lumalambot ang puso. Totoo yun. Wow! Oo, mas nagiging parang more human yung mga lalaki kapag nagkakaroon na sila ng anak. Ang dami ko nang na-witness na nung mga binata sila, tigasin to, ganyan, siga ako, ganyan. Pero nung nagkaroon na ng anak, ay, parang siya naging marshmallow deep inside. Parang siya naging cotton candy bigla. Promise. Oo. So, iba talaga yung nagagawa ng anak. Kaya hindi mo rin hindi mo rin maiwasan isipin, bakit ba tawag pa rin ng tawag yung asawa, yung mister? Syempre, anak niya yun, di ba? Anong masasabi niyo dyan? Let's go and read your comments. Okay Ay, nako, sabi po ni Jeffy Yoon. Ay, nako, putol na lahat ng koneksyon. Kung gusto talaga mag-explain ng lalaki, pumunta siya sa work ni Remy. Totoo. Sabi naman ni Chris Sarah, wag na, enough na yun, DJ Lindsay. Malinaw na naman. Sabi nga, wag niyong hahamunin ng isang strong independent woman dahil hindi matatakot yan na iwan kayo. Oy, that is so true. Takot lang silang mawala ng trabaho. Ang mga strong independent woman, hindi sila natatakot maiwanan ng lalaki o lokohin ng lalaki, pero natatakot silang mawala ng trabaho. Sabi naman ni Ariel Estelier, dapat kausapin niya. He deserves to explain naman din his side, diba? You decide. Confirm and clear everything lang. Sabi naman po ni Darwin, much better kung magpapaliwanag ang asawa mo about doon sa babae niya. Posible kasing may kinalaman ang biyenan mo tungkol sa kanya. Siyempre, masakit sa'yo yung nakita mo. Tapos iisipin pa ng anak mo na yung babae, yung nanay niya, di ba? Oo, wag naman sana. It's up to you yung kung tatanggapin mo yung paliwanag niya o tuluyan mo na siyang hihiwalayan. Sabi! Sabi ni Kilay Honor, good morning, DJ Lindsay. Good morning! Kung kapitbahay yun, dapat pinakilala ng biyenan niya. Kaso, nagulat din yung biyenan. Baka madalas lang magkape. Ganun yung gulat. Parang nakakita daw ng multo Alam mo na yung kapag mga ganyang galawan, ibig sabihin may tinatago. Ganyan. Or baka naman talaga hindi lang ine-expect na uuwi ka bigla. Di nila alam na may budget ka pala pang uwi. Sabi ni Ate Feli, kausapin mo na lang po yung asawa mo para malaman mo yung totoo para sa peace of mind mo na rin po. Kailangan ng peace of mind. Sabi naman ni Raymond Vergara, sapak agad. Grabe sa pagiging violent. Sabi ni Ate Rosie, sad naman Remy, okay lang siguro kausapin mo yung asawa mo para malaman mo kung ano talaga sila. Alam mo ako din, Remy ako naniniwala ako na kahit papano dapat mag-usap kayo kasi number one, asawa mo siya legal yung inyong kasal, 'di ba? Tapos, para alam mo yun, I'm sure may mga tanong ka sa isip mo that needs to be answered ng asawa mo lang. Alam mo naman kapag ang isang lalaki, buladas lang, nag-aano lang, binubola ka lang, ganyan, 'di ba? Mararamdaman mo 'yan, 'di ba? Kaya dapat
kausapin mo siya. Pabayaan mo siyang i-explain yung side niya, bakit niya nagawa yun sa'yo, gaano katagal na, ganyan. Kasi alam niyo bang naiintindihan ko yung nararamdaman ni Remy. Bahala ka na dyan sa buhay mo, basta yung anak ko nasa akin. Bahala ka na dyan kahit anong gawin ninyo. Basta yung anak ko nasa akin yung anak ko, 'di ba? Ganyan na yung magiging reasoning ni Remy, 'di ba? Kasi kaya naman siya nagtatrabaho din ng malalang-malala at mabisang-mabisa dahil para sa anak nila. 'Di ba? Dahil hindi nga kontento si Remy dun sa kinikita nung kanyang Diyosaw. 'Di ba? So, mas maganda na mag-usap kayo para mas magkaintindihan kayo. Ngayon, hindi naman porket nakipag-usap ka sa kanya, ibig sabihin ba nun makikipagbalikan ka na? Hindi naman ganun eh. Oo, pababayaan mo lang siya mag-decide, mag-explain. Tapos you decide. Wow! Mag-decide ka kung siya ba ay paniniwalaan mo, siya ba ay, alam mo yon, get lucky mo, tatanggapin mo ba yung kanyang explanation, ganyan. Kasi habang bata pa yung anak ninyo or habang nandyan yung anak ninyo, it's much better, no, Remy, na nasa in good terms kayo nung iyong asawa. Kahit pag gusto mo nang makipaghiwalay sa kanya o ayaw mo na siyang makasama or, di ba, yung anak mo na lang yung concern mo, dapat maganda yung relasyon ninyong dalawang mag-asawa kahit hindi na kayo magkabalikan. Pero syempre, kung kaya namang ayusin, di ba? Pero kung ayaw mo na talaga dahil nasaktan ka, dapat in good terms pa rin kayo para doon sa anak ninyo. Sabi pa dito ni Jeffy, wala na pong explain kasi di ba nung nagkwento yung bata na umalis sila, may sumigaw at pinatay agad yung telepono. Oo. Di ba? Baka may ano lang, baka may shooting. Ito naman. Baka may shooting lang. Oy yung bandang Emping nakikinig sa atin ngayon ha. Hello sa inyo dyan. Kamusta kayo dyan, Emping? Dyan sa Cebu yan Nandiyan na sila sa Cebu. Cebu. Sabi ni Ate Rosie, kausapin mo tapos bigyan mo ng mag-asawang sampal. Alam mo, hindi mo naman masisisi yung mga pangga natin kung ganyan sila mag-react. Siyempre mga babae din yan, mga nanay din yan, mga asawa din yan. Kasi alam mo, kung ito ay inexplain lang ng malalang-malala doon sa asawa, dito kay Remy, wala sanang problema, hindi siya magtataka bakit may babae doon. Kung na-brief man lang, di ba? Bastos ng isip. Kung nasabihan lang, kung na-inform lang siya, di ba, nakwentuhan lang siya nung asawa na, uy, nandito si ganto, ganyan, di ba? Wala sanang question kung nakikipag-communicate ng maayos, ang kaso hindi. Wow! Nagulat din si ate mo, Remy, sa kanyang nakita at narinig. Diba? At minsan talaga, ang mga bata hindi magsisinungaling. Kaya, nakaw, sinasabi ko sa inyo, Kung meron po kayong balak na manloko at nakita kayo ng anak ninyo, tapos na po ang kaligayahan ninyong lahat, Ang mga bata talagang, hindi talaga sila makakapagsinungaling. Kahit pag gustuhin nila, mahuhuli mo. Wow! Hello naman kay Yoli. Ate Yoli, kamusta ka naman dyan? So yun na lang yung gawin mo, pabayaan mo mag-explain, Remy, yung iyong asawa. Pero kung mag-decide ka na ayaw mo na makipagbalikan, edi go. Carry mo naman yan kasi buhay mo yan, ikaw yung nasaktan. At kung talagang niloko ka, mas malamang nga na pabayaan mo na siya, 'di ba? Total, malalaki na naman kayo pareho. Nakagawa na nga kayo ng anak. Diba? Ang gawin mo, pagkwentuhin mo pa ngayon yung anak mo. Bilang nandyan na yung anak mo, diba? Tanungin mo siya, Nak, ito yung ito yung chocolate, ito yung candy, masarap ito. Sino yung babae dun sa bahay? Kano-ano siya ni Daddy? Pagkwentuhin mo, hindi makikita mo talaga at makukuha mo yung impormasyon na kailangan mo kapag kinausap mo yung anak mo. Oo. Yung tipong, si tita po yun, yung inemerot ni Daddy. Lagi nga po silang magka-holding hands, nakikita ko po. Ganon. Magtatanong ka lang naman, hindi mo naman pagagalitan yung bata. Tuwing kailan doon pumupunta si tita? Dali na nak, ito pa mayroon pa dito may juice pa dito, juice, ganyan Oo. Ay, hindi naman po umaalis si tita sa bahay, doon na po siya nakatira. Diba? Ang sarap nga po niya magluto Ang sarap po niya magluto si tita. Sinusubuan pa nga po niya si Daddy kapag kumakain kami ng tanghalian. Alam mo, mahuhuli mo talaga dahil sa mga bata.
So, gano'n na lang yung gawin mo. Okay, tapos chill ka lang, diba? Tapos kung ano maging desisyon mo, I'm sure naman for the good yan ng iyong anak at saka ng sarili mo. Okay? Ang mga babaeng ganyan yung niloko ng asawa, tapos may trabaho naman, tapos nasa kanila yung anak. Ay, nako, okay na sa kanila yon. Masaya na sila doon. Wala na silang pakialam sa ibang bagay pa. Kung meron nga hocus-pocus na nangyayari, no? Meron po nangyayari mga lato-lato. O kaya kung ano pang kaganapan dyan sa bahay, nandun pa yung biyenan, ha? Congratulations dun sa biyenan! Good job, mother! Oo. Fairness. Charing. That is all, Remy. Sana maging okay kayo ng anak mo and we wish you all the best. Sana maging okay din kayo ng mister mo. Pero more so, maging okay sana ang puso mo. Kasi alam kong masaya ka dahil kasama mo na ngayon yung anak mo. Masakit dahil niloko ka, pero at least kasama mo na ang anak mo. 'Di ba? Sa piling mo habang nagtatrabaho ka. Minsan ganun yata talaga, Pangga Kung sino pa yung mas nagsasacrifice, kung sino pa yung mas nagmamahal ng totoo, ng tunay, siya pa yung at the end of the day nasasaktan. 'Di ba? Hindi nga nasasaktan sinasaktan.